Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pagpala at banal na gabi sa inyong lahat. For today's video, welcome sa ating virtual Apostleship of Prayer PWPN meeting for the month of August. Simulan natin ang pabungat ng awit, pinagmulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, na ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O banal na Espiritu, hanina o banal na Espiritu, punuin mo ang mga puso namin na nananalig sa iyo at paninihi muli sa amin ang apoy ng iyong pagmamahal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng iyon ng aming hakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng pasama. Puso ni Yesu Kristo na nag-aalap ng pag-ibig sa amin, pag-alabin mo ng mga puso ng pagmamahal sa iyo. Banal na puso ni Yesu Kristo, mapasa amin ang kaharian mo. Nandurusang puso ni Yesu Kristo, mahabag kayo sa namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado ng Manalangin, para sa iyo ang lahat, o banal na Espiritu. Manalangin tayo. Kabanal-banal ng puso ni Yesu Kristo, inaalay namin sa iyo ang pagpupuno na ito ay nihiling na basbasan mo kami ng iyong kanunungan at grasya. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon nito na makatipo upang aming pagmamahal sa iyo at sa isa't isa. Liwanagin mo ang aming mga isip ng malaman ng kung ano ang totoo at makatarungan, at hubugin ng aming kalooban ng magawang na matapat at madarama bilang aming pananagutan. Tulungan mo po kaming masimulan gumawa ng una ang puso at hindi isip. Matuto kaming sa diwa ng pagtutulungan ng sumanggulat ng walang alitan ng pag-ibang ng pananaw ng hindi lumikha na mabigat na sa kalooban, at magsabi sa saloobin na hindi nakakasakit ng damdamin. Amen. For today's video, i-discuss natin, it's all about yung Pope's intention natin for the month of August. Para sa World Youth Day, ipanalangin natin ang World Youth Day sa Lisbon ay makatulungan ng mga kabataan na maranasan at sumaksi sa ebanghelyo ng kanilang buhay. Sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, makinig kayo mabuti ha. Komentoral Pastoral. Ang ikalabing-pitong World Youth Day na dapat sana ay kaganapin noong Agosto 2022, ngunit naitala dahil sa pandemya, ay may tutuloy na sa wakas sa Lisbon, Portugal ngayong Agosto 1 hanggang 6 ng ngayong taon na to. Pinanunuhan ng Patriarko ng Lisbon sa pamumuno ni Cardinal Patria nito na si Don Manuel Clemente. Hinihiling sa atin ng intensyon ng Papa na ipanalangin ng orasyong ito na laan para sa kabataan. Minsan niyang inilalarawan bilang hindi niya kinakabukasan ng ngunit ng daigdig, ngunit sa kasalukuyan din ito. Si Papa San Juan Pablo ikalawa
ang nagpatawag ng pagkaunawa ng World Youth Day noong 1984 bilang ipagdiriwang ng hubileyo ng kabataan noong banal na taon ng pagliligtas ng 1983 up to 1984. Mula noon, ito ay hindi taunang pagdiriwang na nagaganap na salitang sa Roma at sa isang minatalang bansa. Ayon sa kanya, dapat mandarama sa lahat ng kabataan na sinasamahan sila ng simbahan. Kaya nabuo ang pananagutan ng buong simbahan kaysa kalahi ni Pedro sa pangdaigdigan ni Bel ng mga kabataan ngayon sa kanilang anihanhin ng kahilingan sa kanilang mithiin at pangarap upang tuluyan ng kanilang mga hangarin at may ihatid sa kanila ang katiyakan na si Kristo ay ang katotohanan na si Kristo, ang pag-ibig na si Kristo ay pamamagitan ng angkop ng proseso sa paglago ng bilang tao. Tuminggit si Maria at nagmadali ng temang napili ni Papa Francisco bilang motto ng World Youth Day Lisbon 2023. Galing ito sa salaysay ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Isabel bilang pagpapatuloy ng temang ng nakaraang World Youth Day 2019. Pamana ng Hago sa Fiat ni Maria. Napakaganda ng ipaliwanag nito sa website. Si Maria ng Nazareth ang dakilang larawan ng Kristiyanong paglalakbay. Siya ang unang umangon sa Diyos. Siya ang tampok sa huling World Youth Day na magiging bida uli sa Lisbon. Sa salaysay sa Biblia ng kanyang pagdalaw, ipinapakilala si Maria ng kanyang pagtindig bilang babaeng mapagkawang gawa at babaeng misyonera. Kinakatawan ng kanyang pagmamadali ng ugaling na isisulo ni Papa Francisco sa World Youth Day 2023. Naway ay maging aktibo at misyonero ng ebanghelisasyon ng mga kabataan. Dahil dito, nilang makilala at masasaksihan ang presensya ng buhay ni Kristo. Ganito naman ang naging paninilay ng Papa sa misyon sa Christus Vivit. Si Maria at isang kabataang babae ng pusong nang umuupang sa galak ng matabang puno ng liwanag ng Espiritu Santo na nakikita ng buhay na may pananampalataya at iniingatan ang lahat ng bagay sa kanilang batang puso. Siya ay masiglang handang humayot hanggat nang malaman ng kailangan siyang ng kanyang pinsan. Di niya maisip ang kanyang sariling plano, ngunit nang madali patungo sa bulubundukin bayan. Isinasabuhay ni Maria ang ebanghelyo at naging saksi nito sa kanyang buhay. Siya ang pinakamainam na modelo ng isang batang simbahan na nagsisikap sumunod kay Kristo ng buong sigla at pagtalima matapos tanggapin ni Jesucristo ng kanyang sinapupunan. Agad siyang magdali upang ibahagi ito sa kanyang pinsan na maaring si Isabel ng kanyang pagbati sa pagtalon sa tuwina ang sanggol na sa kanyang sinapupunan. Si Maria ang unang nagdala ng mabuting balita si Jesucristo, si Jesus mismo. Ang kanyang pagdalaw kay Isabel, nagsimula ang pagpapahayag na ito na ang paghahari ng Diyos at pagdama na nadama sa lantay na tuwid na puspos sa kanya.
na pumuspos sa kanila. Sa kasamahan pa, maaring kabataan ngayon ay hindi madarama ang galak na ebanghelyo sa buhay nila. Ayon sa World Health Organization, pagpapakamatay ng 4 ng pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga kabataang edad 15 hanggang 19. Ayon naman sa ulat ng US Center for Disease Control and Prevention, 50% ng mga kabataan Amerikano ang nakaranas ng mga matinding depresyon, habang 36.7% naman ang may di walang pakiramdam ng kanunungan at kawalan ng pag-asa. Ng mga kabataan Amerikano ang nakaranas ng matinding depresyon, habang 36.7% naman ang may hindi mawalang-walang pakiramdam ng kanulungan at kawalan ng pag-asa. Ang matindi pa, 15.7% ang minsan nang di nakaisip magpakamatay, habang 89.9% na tangkang dito sa Pilipinas. Ayon sa isang survey noong 2017, aabot sa 15% ng kabataang edad 5 hanggang 15 hanggang 15 anyos ang nakaranas ng problema sa mental health, habang 17% naman sa mga estudyante edad 13 hanggang 17 ang umamin ng tangka silang ng magpakamatay nang di maibaba sa isang beses. Maliban dito sa sabi ng Papa, maaari nating guguluhin na ating kabataan na tuliro at pangtanganon sa buhay, kalinghating gising at walang kakayahan na magkaroon ng makabuluhang unawan ang linisin sa manaling na realidad. Tanging kay Kristo ay pagkipagkaibigan. Sa kanyang maranasan ang ganap ng mga kabataan ang kanilang pagkabata at ang buong buhay nila. Sabi pa ng Papa, ano pa mang ang karanasan nyo ng mga taong ito ng iyong kabataan, hindi nyo maranasan ang pinakamalalim at pinakamalawak na kahulugan nito, maliban kung makatakpo nyo araw-araw ang pinakamatalik ninyong kaibigan ng iyong kaibigan na si Jesus. Kaya nga, kailangan ipagdasal ng maranasan ng mga kabataan ang ebanghelyo at mamuhay ng galak nito upang makilala nila si Jesus at lumago sa pagkaibigan sa Kanya. Kung hindi, maaari siyang mahulog sa kawalan ng pag-asa at mawalan ng sigla ng gana mabuhay. Sabi nga ni Papa Francisco, ito ang pinakaunang salita ng nais kong iparating sa bawat batang Kristiyano. Buhay si Kristo, at nais niyang mabuhay ka. Dito lang ang magagawang sumaksi ng ebanghelyo sa kanilang buhay. Kaya ipagpanalangin natin ng buong puso, hindi lang ang ikatatagumpay ng World Youth Day sa Lisbon, kung lahat ng kabataan na magawa nilang maranasan at sumaksi sa ebanghelyo sa kanilang buhay.
Para sa iyong maninilay, masagawa ng anusasyon, kontemplasyon gamit ng iyong imahinasyon, pagtatapon ni Jesucristo, mayamang binata, na gabay sa pagninilay. Ano ang magagawa ng bilang simbahan upang mas mapalapit ng mga bata? Paano natin makaakay ng ating mga bata palapit kay Kristo at sa pamayan ng Kristiyano? Una-una, nais kong dito sa parokya ko, alos lahat ng kabataan hinihikayat nila na umattend ng Life in the Spirit seminar, yung mga aktibidades ng simbahan. Na umattend ng this coming September of this year. Meron silang Life in the Spirit seminar. Tapos yung para magsilbi sila sa simbahan at maglingkod sa Diyos, para makaakay natin ang mga kabataan na magsimba tuwing weekday morning at saka pati linggo, nagsimba din sila pag linggo, including Saturdays. Kagaya ngayon, dumami na ngayon ng mga kabataan na tulad ngayon, yung Knights of the Altar, hinagilap nila yung mga kabataan na maglingkod, maging sakristan sa simbahan, yung iba sa seminaryo, sa pagiging seminaryo, yung iba after a year nagiging pare. Tapos bilang PWPN at EYM naaabot at naaakit ba natin ang mga kabataan? Ano inambag natin sa misteryo na simbahan sa mga kabataan? First of all, kagaya ng sinabi ko kanina, for today's video, sanhi ng kamatayan ng mga kabataan edad 15 hanggang 19. Parang dito sa atin ganun din yung kaya yung ibang mga kabataan ngayon nakakaranas ng like dito sa Pilipinas, yung mga kabataan, yung mga teenagers, minsan nakakaranas sila na mental health, yung anxiety, depression. Minsan pag palagi akong malungkot na depressed ako kasi hindi ako pinapayagan ng magulang ko na pumunta ng mall, pumunta na sa kalsada, yung ganun. Sobrang sakit nung dinaranas ko. Tapos sa entertainment industry kasi, sa showbiz, halos lahat ng mga artistang lalaki at babae nagpapakamatay because of suicide, pagtalon sa building, sa condo unit,
pinakapalapag ng ng building, tsaka yung yung kaya yung iba natigok, yung ibang mga artista like si Maria Teresa Carson, namatay siya because na tumalon siya sa palapag na building dun sa San Juan because of mental disorder, depression, anxiety, yung iba. Kamakailan, I was watching the news ni isang batang aktor sa showbiz industry, si J.M. Canlas, one of the cast members of Team Yay. Noong una ko siya napanood, the last time I saw him, that was 2019 before the pandemic. Napaka-professional na bata. Tapos pinasok na rin niya ang pag-arte sa telebisyon. Malakas pa ang katawan ni J.M. Canlas. Pero nung nito lang nalaman ko na dinapuan siya ng mental health, sobra ako na nasaktan ako sa mga naawa ko dun sa batang yun na dinapuan siya ng mental disorder, yung mental health ng sakit ng yung mga nakaka-depressed na ganun. Ako minsan, yung pinsan kong babae, sa father's side ko, pag wala siyang pera, lagi siyang sumpungin, minsan depressed, tapos mayroon siyang anxiety and mental disorder. Kaya yun ang masishare ko sa inyong lahat, mga kaibigan. Pangwakas ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon, sa pagbibigay ng liwanag ng pagtabay sa amin. Gawain lalo na po sa diwang ng pagkaunawa, katotohanan at kapayapaan na siyang mangingibabaw sa pagpuno na ito. Pinagsikapan namin ng buong puso sa Panginoon na maisagawa ng iyong kalooban at patnubayan mo po kami sa pagsagawa ng iyong itinakdang gawain sa amin. At turuan mo po kaming mamuhay ng iyong presensya sa aming mga isip, salita at gawa tungong higit sa pagkakilala ng iyong pangalan at pag-ibig sa isa't isa at ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Puso ni Jesucristo, nag-aalap ng pag-ibig sa amin, pag-ibig ng aming mga pusong pagmamahal sa iyo. Banal na puso ni Jesucristo, mapasa amin ang kaharian mo. Nadurusang puso ni Jesucristo, maawa ka sa mga namamatay na. Santa Maria, Reyna ng Apostolado ng Manalangin, ipanalangin mo kami. Para sa iyo ang lahat, o banal na puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa mga kaibigan, sa susunod na meeting natin, pag-uusapan natin is all about yung mga sa buwan ng Setyembre ay para sa mga kasulok-sulugan ng lipunan or for marginalized. Thank you very much to all of you for joining our PWP NAP virtual meeting for the month of August. Have a blessed Friday evening to all of you, and have a good day to everyone. Bye!